Good morning! Pagkagaling namin sa Sagada ay umuwi ulit kami dito sa Baguio. Meron kasi kaming meeting ngayon. At ito nga ay tungkol sa kasal namin sa October. Tulad nga ng nabanggit ko sa inyo, magkakaroon ulit kami ng pangalawang kasal. Request kasi yun ng aming mga pamilya since wala nga sila nung kinasal kami sa Japan. Ngayon ay pupuntahan namin yung venue kasama ang magiging makeup artist namin. Ang tagal-tagal nga naming pinag-isipan kung saan namin gaganapin yung kasal. Pero naisip namin na maiging dito na lang sa Baguio para malapit lang din sa mga family at saka maganda pa yung weather. Napili nga namin ang garden wedding. At isa nga sa mga sikat na venue ang Baguio Country Club. Buong akala ko talaga ay hindi na namin magagawang ikasal ulit. Kaya nga nung kinasal kami sa Japan, rineasure ko talaga at ninamnam ko yung moment na yun. Alam naman natin na mahal talaga magpakasal. Pero ngayon hindi ako makapaniwalang pinaghahandaan na namin. Nauna na nga dumating dito sa BCC ang makeup artist ko. And by the way, sila din yung mga handler ko noong mga panahong nagpapageant pa lamang ako. At pangako nga namin sa isa't isa na silang mag-aayos sa akin sa araw ng kasal ko. Sobrang thankful ko nga sa pag-help nila sa akin. Lunchtime na nga na makarating kami dito. At hinihintay na rin kami ng mga mag-handle sa event namin. Meron pala silang sariling room dito kung saan nagmi-meeting sila about sa mga weddings and events. At after pa ng meeting namin dito sa venue, ang dami pa namin kailangang planuhin. Syempre, minsan lang naman mangyari to. Kaya gusto ko maayos talagang makuha ko na mag-handle ng kasal namin. Pagdating sa mga photos and videos, sa magiging stylist, sa mga susuotin namin, sa sounds and lights at kung ano-ano pa. Pero sa ngayon, ang hirap pa talagang mamili. But anyway, medyo matagal pa naman, kaya may time pa kaming maghanap. Maya-maya pa nga ay dumating na si ma'am na siyang mag-handle sa amin. And explain na nga niya sa amin yung mga event halls, yung about sa mga pagkain, sa mga rates, at iba pa nilang mga services. Mamaya nga daw ay ipapakita niya sa amin yung mga venue para makapamili kami ng maayos. First time ko nga lang makakalibot dito dahil syempre yung mga members lang yung nakakapasok. Pinag-fill out na nga rin kami ng mga forms and also binigay ko na yung ibang mga details na kailangan. Pagkatapos nun ay dinala na nila kami sa mga venue. Sobrang dami na pala mga sikat na personality ang kinasal din dito. Buti na lang din at maaga na naming pinaghahandaan. Nang sa gayon ay makapag-ipon-ipon pa kami. Hindi rin kasi talaga biro yung gastos lalo na dito pa sa BCC. Una naming pupuntahan yung location ng ceremony. Tinanong ko nga sa kanila kung maganda bang sunset dito. Yun kasi ang gusto kong oras. Hindi kasi ako morning person kaya talagang imposible ang sunrise. Saktong-sakto at meron pa yatang ikakasal. At dahil nga tanghaling tapat pa lamang ngayon, tirik na tirik pa ang araw dito. Syempre wala naman sigurong gustong ikasal ng ganito kainit. Saktong-sakto pa ng event stylist nila ngayon ay siya ding hahawak sa kasal namin. At mamaya nga ay makikilala namin sila. Eto pala yung kanilang infinity garden. Dito raw talaga ginaganap yung mga garden wedding. Sobrang ganda nga naman ng view dito. At habang nakikita ko nga tong ay, na-excite na nga ako maglakad din dyan. Pagkatapos nun ay dinala naman kami kung saan gaganapin yung reception. I-recommend nga nila sa amin tong pinakamalaki nilang hall. Since sakto nga naman daw sa target naming bilang ng bisita. Saktong nandito din yung magiging event stylist namin. At pagpasok ko nga, ongoing yung pag-aayos nila ng venue. Sobrang ganda ng ginagawa nila ngayon. Ako paano kaya kapag kami na? Kaya nung nakita ko nga itong ginagawa nila, napanatag nga kaagad ako. Lalo na nung naririnig ko yung magagandang feedback about sa kanila. Actually sa ngayon, wala pa ako naiisip kung ano magiging theme ng kasal namin. Parang ang dami kasing pumapasok sa isip ko. Kaya kung may suggestion kayo, tulungan nyo naman ako makapag-decide. Gusto sana naming intimate lang talaga. Kaya lang padagdag ng padagdag yung mga nagiging significant na tao sa buhay namin. And by the way, eto nga pala magiging event stylist namin, ang Meals by Miguel Bautista. And si Sir Miguel nga pala yung na-meet namin kanina. Saktong nandito rin yung magiging team ng makeup artist ko. Kaya nakilala na rin namin sila. Hindi ko halos ma-explain kung anong nararamdaman ko ng mga oras na yan. Grabe, ganito pala kapag nagpaplano ng kasal. Sobrang nakaka-excite. Nung una, sabi ko pa, okay na ako sa unang kasal namin. Pero iba pa rin pala talaga kapag may experience mo yung maglakad mismo sa aisle. Lalong-lalo na kapag kasama mo yung pamilya at mga kaibigan mo sa mismong araw ng kasal ninyo. Lahat yata ng babae, yun ang pangarap. Kaya nung feeling ko, kaya naman namin. Nagdesisyon na kami kaagad na ikasal ulit. Pagkatapos naming ma-finalize yung mga venues, nag-lunch na muna kami. At ang mga oras na to, ang dami-dami naming pinag-usapan. Ang dami naming na-vision sa kasal. And of course, dahil matagal-tagal kaming hindi nagkita, nag-catch up na rin kami sa mga pangyayari namin sa buhay. Ang tagal na rin pala naming magkakasama. Halos 7 taon na rin. Sila talaga yung nakatulong na mag-develop ng self-esteem ko. Bawat laban namin noon ay talagang pinaghahandaan. At kung hindi nyo pala na itatanong, yung mga kilala nating mga beauty queens ngayon, sila ang may hawak noon. At patuloy pa nga sila sa pag-develop ng mga beauty queens. Pagkatapos naming mag-lunch, kailangan na rin namin magpaalam. And sila din naman ay luluwas pa daw ng Bulacan dahil meron ulit silang wedding doon kinabukasan. Masusundan pa
pa nga ulit yung mga meeting namin about sa magiging kasal namin sa October. And fast forward, nakipagkita ko sa kaibigan namin ni Kevin. Pero mag-isa ko na lang ngayon. Hindi ko na nga pinasama si Kevin para naman makapag-bonding din sila ng pinsan niya at mga kaibigan din. So nando lang siya sa bahay nila ngayon. Nung hapon nga rin pala nito ay galing ako sa salon. Kaya ngayon ay buhay na buhay yung buhok ko. Well actually ginawa ko lang reason yung kaibigan ko para makita ko ulit tong mga anak nila. Gigil na gigil kasi ako sa mga batang to. At gusto ko silang laruin ngayon. Eh hindi ko naman nga mahiram kasi nagdedede pa sa nanay. Kaya haya na tuwang-tuwa kong pinapanood sila. At nung hindi na nga ako makatiis, sumali na din ako mismo. Mga inaanak rin pala namin sila ni Kevin. Ang liit-liit pa nitong panganay na umalis kami. Tapos ngayon nandito na ulit kami. Nagkaroon pa ng isa. At maya-maya pa nga dumating na rin yung mga in-order namin. Isa ding reason kung bakit ako nakipagkita dito kay Ninya ay para kumuha sa kanya ng health insurance. Talagang isa to sa tinarget kong ma-accomplish dahil syempre importanteng inuunang kalusugan. Hindi lang para sa aming mag-asawa kundi para na rin sa mga pamilya namin. Kung gusto nyo rin kumuha dito sa kaibigan ko, ilalagay ko na lang sa comment section yung contact number niya. And ayun lang naman. Hanggang dito na lang ulit. See you tomorrow. Bye!